Kapag may sakit, babala ng DOH o ng Department of Health, huwag agad-agad antibiotics, lalo na kung hindi inireseta ng doktor. May mga uri raw kasi ng mikrobyo na hindi na tinatabla ng ilang antibiotics dahil sa maling pag-inom ng gamot. Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, nagbabala ang DOH kamakailan sa publiko na huwag basta-basta iinom ng mga antibiotic para sa anumang sakit. Lalo tumataas na raw ang bilang ng mga insidente ng tinatawag na antimicrobial resistance o yung mga sakit o mikrobyo na hindi na tinatablan ng mga antibiotic na tradisyonal nang inirereseta. Pag nagkasakit, magpatingin agad sa doktor at sundin ang pag-inom sa iniresetang gamot. Madaling sundin pero merong ilan sa atin shortcut ang prosesong ito. Basta na lang umiinom ng gamot, ang masama antibiotic pa. Kaya paulit-ulit ang babala ng DOH sa publiko, huwag basta-basta uminom ng antibiotic nang di muna natitingnan ng doktor. Dahil yan sa antimicrobial resistance o mga insidente kung saan hindi na tumatalab sa mikrobyo ang nakagawi ang nireresetang antibiotic. May nakikita kami sa laboratory testing sa reference lab namin sa, say for instance, RIPM, no? Research Institute of Tropical Medicine, may mga antibiotiko na hindi na siya bisa for over 50%. Nakakatakot yon. Kabilang daw sa tumataas na insidente ng antimicrobial resistance ay sa tuberculosis. Bukod sa TB, marami ring antibiotics laban sa sexually transmitted infections, typhoid fever, pneumonia at urinary tract infection ang hindi na epektibo. Sundin yung payo at abiso ng your healthcare professional. Be that as a doctor or pharmacist sa drugstore, follow their advice. And if you start an antibiotic, complete it. Ayon sa isang eksperto sa family medicine, ang antimicrobial resistance kadalasang nangyayari kapag mali ang iniinom na antibiotic. O kung tama man ay hindi naman kinumpleto ang pag-inom. Kung 7 araw dapat pero 3 araw lang uminom. At minsan ang antibiotic na ininom mas mababa naman ang tapang sa nararapat sa sakit. Pag itong bakterya na to ay binibigyan mo ng low suboptimal doses o kaya mas mababa pa sa required na dosage. Okay? Yung sabi ko mga dumbbells. Okay? Habang tumatagal ito, lalong nagiging yung stamina niya, yung kanyang endurance, yung kanyang muscles, nagbibuild. Until such time, itong bakteryang ito ay maskulado na. Nangyayari raw ang maling gamutan lalo kung namamahala ng pasyente sa gamot o di kaya ay ayaw paabalang magpatingin sa doktor. Ang epekto ng antimicrobial resistance pangmatagalan. Pag di na tumalab ang gamot, ayon kay Dr. Salinel, hindi na talaga ito tatalab pa. Pwedeng mag-secondary bacterial infection ang mangyari. Kung ito'y viral infection, pwedeng lumala ang kaso. Eh yan pa namang virus na yan sa kabakterya, magpapabagsak pa yan ng immune system. Pero hindi lang pala sa tao nangyayari ang ganito. Ayon sa National Meat Inspection Service, may mga insidente rin daw ng pag-abuso ng antibiotic sa mga hayop na pwedeng makasama sa mga taong kakain ng karne nito. Dahil dun sa ating traditional farming system, ginagamit yung antimicrobial sa pagpapalaki ng mga hayop. Kung minsan ay doon pa mismo sa karne na pag hindi naluto, hindi na metabolize, eh talagang yun yung sangkap, no? At Jessica, ayon sa DOH, bago matapos ang taon, maglalabas daw sila ng guidelines para sa publiko sa tamang paggamit o pag-take ng mga antibiotics at tamang pag-dispense at pagreseta naman ng antibiotics para sa mga pharmacists at doktor. Hinimok din ng DOH sa mga doktor na i-update ang kanilang practice sa usapin ng gamot at sa ideal na tagal ng gamutan. Jessica? Yung ang ordinaryong sipon na ilang days pa lang, marami sa atin umiinom na agad ng antibiotics. Bawal po yun. Bawal ang self-medication at yung antibiotics na iinumin dapat nireseta ng doktor at kung ilan yung dosage na sinabi dapat sundin. Pero napaka-komplikadong issue nito, Dano, dahil kahit sundin natin lahat yun, kung yung kinakain naman nating karne, may, di ba, pinakain din ng antibiotics yung poultry, ewan ko lang kung pati yung farm na mga isda, meron din dahil yung mga pakain din ng mga isda dapat masure. But anyway, sayang wala na tayong oras, so magpapasalamat na lang ako sa iyo. Maraming salamat, Dano Tingkungko.